Ayun na nga mga kapatid, may panonoorin na naman po tayo. Dapat chill-chill lang, no? Sa mga talaga nang gagalaitin na dito sa administrasyon, ang natutunan natin ngayon, kailangan pala chill-chill lang para makapag-isip tayo ng maayos. At bukod nun makapag-tiis-tiis talaga tayo hanggang sa mga susunod na lang na mamumuno. Ganun na lang nga ba talaga ang pinakadahilan, ano? Eto nga, paraan pala. Okay, sorry. Eto na, Balitang Pinoy TV, mga kapatid, nasa description yan. I-subscribe niyan dahil naghahatid po yan ng balita patungkol po sa ating Pilipinas kung mahal. Ang title po ng ating gagawan ng reaction video at opinion ay Paktay Lagot na, kakapasok lang, breaking news, shock. Lahat may mananagot na. Oh, ito ba yung talagang no choice na sila? Kasi kitang-kita na talagang yung dalawang inaakusahan na yon corner na, wala na talagang pag-asa eh. Talagang wala na silang idadahilan kundi dapat magpaliwanag na sila. Okay, panoorin natin ito lang sabay-sabay mga kapatid. Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang fiber ni Juan. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang fiber ni Juan. Okay, i-play na ho natin to, Sir Coach Oli. Makalusot man si Bongbong Marcos dahil nagtago na siya sa palda ni Claire. At sinasabing kaya nga, Ayo nga no. Imbis na ang Pangulo ang magsalita, lagi na lang yung palda ni Claire ang nagsasalita. Hindi, lagi na lang si Manang Claire, no? Si Manang, no? Wala nang ginawa yun kundi kung ano mga pinagsasabi. O, tuloy tayo, ha? siya nagpapaimbestiga dahil malinis siya. Si Sandro, malabong wala yan. Simulan mo yung sinasabi ni Chanko na nagkabigayan doon sa mga pumirma sa impeachment kay Bibi Sara. Oo. Kaya kita mo, tahimik yung mga animal. Daming tahimik na congressman. Hindi dahil siguro, hindi sila nagagalit kay Tambi, kung hindi, nakatanggap din sila eh. Narito ang Balitang Pinoy TV. Grabe ang nagagawa ng kapangyarihan, mga kaibigan. No? Kapangyarihan ng tao talaga ay ang pera. Dahil dito, nagagawa nila yung lahat ng gusto nila kapag kayong tao mahina-hina, isang pak, o ito pera. No? Matutokso at matutokso ka. Ito ba naman, bigyan ka ng 2-3 milyon, no? Alam mo, mahirap ka lang. Talagang babaliktad ka, no? Milyon na yun, no? Sila. Pero bago po tayo magsimula, ipapaalala ko lang po, wag pong kalimutan i-like tong video na ito ha. Pagkakita nyo pa lang, like nyo po agad ang video na ito, itong vlog na ito. And sana po, doon sa mga hindi ko pa po subscriber, yan, subscribe naman po kayo dito. Konting lambing dito sa channel ni Coach Oli News PH. Tayo po ay magbabalik muli. Ito po, tingnan natin itong post ni Tiglaw sa Facebook. Sabi niya, they would rather remove me than go after the mastermind of this grand robbery. I don't get it. Mayor Magalong. Di ba nag-resign to si Magalong? Isa siya doon sa mag-iimbestiga o magiging advisor sa investigasyon na tinayo ni Bongbong Marcos, yung ICI. Sa tunayan, si Magalong lang ang credible doon. Kasi una pa lang sinasabi niya na may ebidensya siya. Kaya nga napilitan siya roon. Ang duda ko rito, babasahin mo, read between the lines, they would rather remove me than go after the masterminds. Kasi si Mayor Magalong, duduluhin niya talaga eh. Oo. Duduluhin niya to. Anong ibig sabihin? Ang target na ito, hindi parang yung target ni Lacson, ni Erwin, at ni Tito Soto. Yung investigasyon ng mga tuta na yan, ang target lang yan, DPWH, secretary, contractors. Hindi niyan talaga duduluhin yung sila Tambi, sila yung tatlong binanggit niya, si Tito Sen, etc. yan, yun yung mga gusto lang nilang panagutin sila, Diskaya, DPWH, ganyan. Pero yung pinakaulo na tinuturo na ayaw ho nilang isama o idawit, yan. Nakakahalata tuloy, di ba? Sounds like dinuduro na, pero pinoprotektahan mo pa. Ganun ho ang nakikita ng mga kababayan natin. Bongbong Marcos. Pero si Mayor Magalong, ang target niyan, mastermind, dapat doon ang focus. Kaya nga, pinaiimbestigahan ni Bongbong Marcos, eto si Magalong, kung fit ba siya, kung wala ba silang nalabag na batas. Biglang nagkaganon. Di ba, nagka-issue? Kasi nga, tatamaan si Bongbong. Kaya naman to si Magalong, nag-resign na.
Instead na masira yung credibility ng ICI na hindi naman talaga mag-iimbestiga kung hindi iimbestigahan lang yung mga bubwit, yung mga sapsap. Oo. Dapat ang iniimbestigahan nyo yung malalaking isda. Ulitin natin meron kasing mga nilalang na hindi nakakaintindi ng sinasabing bakit hindi ba big fish sila diskaya. Ulitin natin to para maliwanagan yung iba. O idikdik natin sa mga ano ba tawag dito, mga kalakalawang ang pag-uutak. Yeah. Ganito ho kasi yon. Oo, marami hong pera sila diskaya, yung iba pang mga sangkot, milyones o yung mga kanilang budget, bilyones din siguro, ano. Ang iniisip kasi ng mga ibang munggo, eto na yung big fish. Kasi nga ang lalaking pera eh. Sinasabi nila, si Marcoleta naman hindi pa ba big fish sa'yo yan si Diskaya? O sige, mahuli na sila Diskaya. Halimbawa, mahuli na lahat yung mga DPWH kasi yun yung target nila eh. Sa tingin nyo ba matatapos na yung korupsyon? Ako, sa palagay ko, hindi. Kasi nga, may ugat, may ulo. Bukod kila Diskaya, bukod sa mga pinagtuturo nila, yung nila Iskol Bukol, ang nakikita ko po, meron pang mastermind. Kahit na sabihin nilang malaki ang malaking isda na tong mga Diskaya, walang sinabi yan kung ikukumpara mo doon sa isang super balyenang isda na dapat yun ang managot. Yun po ang tinutukoy doon. Kaya kung ikukumpara mo, baliwala po yung Diskaya. Maliit lang siya. Maliit hindi nga, bilyones din eh. O sige, bilyones na. Meron pa kasing mas malaki, malaking na dapat yun po yung managot. Sana makuha ho ng mga medyo, mga 80-80, no? Wala eh. Minsan kasi, ugok-ugok na lang sila, hindi na sila gagamit ng utak. Hindi, Diskaya pa rin. Malaking isda pa rin ang Diskaya. Oo, hindi naman natin iniisang tabi yun eh. Pero kung ikukumpara mo sa mas malaki pa, baliwala lang, maliit lang yan, Diskaya na yan. Nakuha nyo ba? Sa mga bubugok, no? Okay, tuloy tayo. Yung mga pating. Yung mga mastermind in short. Yes. So nag-resign siya para na lang hindi mabahiran ng yung credibility ng ICI. Ang problema, nung nag-resign siya, wala na talagang credibility yung ICI. Kasi ang tinitingnan lang ng tao dyan na may credibility sa ICI ay si Magalong. Dahil yung ICI ay ang nag-assign dyan si Bongbong din. Nagigets nyo? Unlike si Magalong, kahit nilagay dyan ni Bongbong, may pasabog na siya una pa lang. Yes. Kaya dapat susundan ng tao yan. Magpapasabog si Magalong ng madami. Balita ko parang iniiba daw kasi dyan eh, no? Hindi siya matatali. Kasi nakikinig ang tao, mayroon na siyang inunang pasabog eh. Nagigets nyo? Ngayon, wala ng credibility ang ICI. Pustahan tayo. Hindi iimbestigahan. Lalabas na malinis si Tambi at si Marcos dyan sa ICI na yan. Kumbaga, sarili lang pala nilang imbestigahan yan, no? Hindi naman mag-iimbestiga yung mga yan kung hindi nagsimula si Marcoleta. Naalala nyo? Sabi ng ganun, si PBBM daw kauna-unahan nag-imbestiga o nakatuklas na may anomalya sa flood control. Munggo talaga no? Hero. Para naging hero yan, paliwanag nyo nga. Si Sir Marcoleta ang nagpasimula niyan eh. Actually, kay BP Sara pa lang sinasabi na, yan dalawa na yan, may anomalya eh. Nasa picture na yan, hindi si Coach Oli ha. Diba tinuturo na, inaakusahan na. Hanggang sa nagka-connect na itong dalawa talaga yung mga promotor. Si Madam Amy sinabi na rin. Nagkaka-connect na tapos biglang umulan. Biglang bumagyo nung nakaraan taon, pinak-check sila. Wala pa rin, na-overwhelm lang daw yung bagyo. May nabangga lang daw. Lalo pa lumala ng lumala. No? Talagang binanata nila yung KOJC, tapos si Tatay Digong, tapos wala, ganun pa rin, binabaha pa rin. No? Impeachment. Dumating na naman yung panibagong tag-ulan. Ayan, binabaha na naman. Okay lang na binabaha. Huwag lang tumambay ang baha. May nabalita nga ako 4 to 5, 6 months nga at ang pagkakatanda ko. Correct me if I'm wrong.
doon sa lugar na yon, parang Bulacan ba? Kalimutan ko na kasi, no? Binalita yan nasa ano yun, GMA. Meron parang isang documentary patungkol po dun sa baha na parang 6 na buwan na o 4 months, di ko matandaan, baha pa rin dun sa kanila. Oh. Tapos meron pa doon yung flood control kay Jessica Soho. Sinabi, naka-record doon na may flood control sa lugar nila pero wala naman pala. Sino ba ang sisisihin? Diskaya lang? Yung mga kontraktor lang ba talaga ang sisisihin dyan? Ganun na lang ba talaga yon? Kayo talaga, oo. Sige nga, tulingan muna natin to, Kuya Coach Oli. Gusto nyo pumusta kayo mga dilawan? Ngayon pa lang, nagmamind conditioning na si Claire eh. Di ba? Anong sabi ni Claire? Nung tinanong, hindi ba bakit si Bongbong lang ang hindi nababanggit? Bukas naman kayong imbestigahan si Bongbong. Kunwari, imbestigahan nyo. Pero ako'y nagpapaalala. Wala pang gumawa ng presidente na nagpa-imbestiga ng flood control. Si Bongbong lang. Wow. Kaya siya matapang gawin yun kasi malinis siya. So, sineset up na. So ano kami, mangmang na hindi kami maniniwala kay anong tawag dito? Paano ko ba sabihin? Ibig sabihin, maniniwala kami kay Auntie Claire, no? Na parang, uy, oo nga naman. Kung talagang may kasalanan si PBBM, dapat hindi na siya nagpapaimbestiga. Malinis siya eh. Kasi siya nagpapaimbestiga. Ganun ba? Ganun ba ang gusto nilang palabasin? Hindi na kasi mga unga-unga itong mga kapwa Pilipino natin. Sa panahon ngayon, kung sino pa yung may mga kasalanan, yun pa yung makikisama sa investigasyon para manggulo. Hindi na bugok-bugok. Depende na lang kung bugok pa rin yung paniniwala ng iba. Ganun talaga sila. Wala na tayong magagawa doon. Pero tayo, ang paniniwala natin, sa panahon po ngayon, kahit naman noon, ganun na sa mga investigasyon sasama sila sa investigasyon para makita nila kung ano pa yung may mga butas na mabubutasan sila, tatakpan nila. Ganun naman talaga makikisama sila dyan, no? Pero dito kay Sir Marcoleta, dito talaga ako bilib. At ang pinakabilib na bilib ako kapag ka umulan, bumagyo, nakikita, nandun pa rin yung baha. Ang pinaka the best way na dapat gawin nila, sisihin ulit yung mga Duterte, imbestigahan yung flood control sa Davao City. Sinabi na ng newscaster o reporter sa TV5 na wala naman palang ghost project dito sa Davao City. Bakit ayaw nilang ilabas lahat yon na wala naman pala? Yung newscaster o yung reporter, halos di niya na kayang sabihin na wala palang flood control problem. Nangungutal-ngutal siya pero kailangan niyang ilabas sa bibig niya na walang flood control problem. Tapos anong dapat imbestigahan dahil binaba sa Metro Manila? Imbestigahan ang Davao City. May korupsyon sa Metro Manila, ano dapat ang imbestigahan? Davao City. Sinong may kasalanan sa flood control 2023, 24, 25 sa GAA? Duterte pa rin may kasalanan. Yan, laging ganyan. May korupsyon sa administrasyon ngayon, sino dapat ang sisihin? Duterte pa rin. Wala ganyan talaga sila mga kapatid. Pa-comment po, pa-comment. Siniset up na ni Claire, nagtatago na sa saya si Bongbong, nandoon na. Siniset up na ni Claire na, hindi talaga may imbestigahan si Bongbong. Bakit? Inosente siya. Wow. Diba? So, alam natin ang gagawin ng ICI, papatunayan lang yan, sasabihin lang niya, inosente si Bongbong. Kitang-kita na yung turn of events Kumukonek na Kaya tigil nyo na yung ICI na yan. Kung wala lang din si Magalong dyan sa lintik na ICI na yan, uubusin nyo lang ang pera ng taong bayan, masasayang lang ang pera ng taong bayan, gastos lang yan ang pera ng bayan. Wala ding mangyayari, tigil nyo na yan. Niloloko nyo lang taong bayan. Hindi nyo naman naloloko. Diba? So wag na yan. Wala talaga mangyayari sa mga investigasyon. Eto, tingnan nyo tong. Kaya nga naman, sundan natin yung sinasabi ni Claire na malinis si Bongbong Marcos. Pero tingnan natin yung pinost ni Kiko Barsaga. Mayor Magalong, let us call for the investigation into the corruption of Martin Romualdez and Sandro Marcos. Let's fight corruption together alongside the Filipino people. Yan. Ngayon, makalusot man si Bongbong Marcos,
Dahil nagtago na siya sa palda ni Claire. At sinasabing kaya nga siya nagpapaimbestiga dahil malinis siya. Wow. Si Sandro, malabong wala yan. Oh. Simulan mo. Yung sinasabi ni Chanko na nagkabigayan Nako. doon sa mga pumirma sa impeachment kay BP Sara. Oo. Kaya kita mo, tahimik yung mga animal. Daming tahimik na congressman. Hindi dahil siguro, hindi sila nagagalit kay Tambi, kung hindi, nakatanggap din sila eh. Paano sila papalag? Di ba? Hindi nga kasing laki nung natanggap ni Saldico, pero tumanggap din yung mga yan. Yan, una, diyan ka magsimula, Mayor Magalong. And I suggest, punta ka na sa Senado. Huwag mo Oo. nang punta. Wala kang maaasahan sa Kongreso. Tinigil na nga nila yung hearing nila sa Kongreso, di ba? Oo. Punta ka sa Senado. Doon mo isiwalat. Imposibleng di nakatanggap yan si Sandro. O, doon mo simulan sa impeachment. No, tapos, ilatag mo na doon. Oh, Mas sigurado doon, no? Kumbaga, lahat, pati mga ebidensya, yung mga pinag-aralan mo, doon mo na lahat ilatag. Huwag ka na rin magpanotaryo. Kung rin nire-require nila, ayoko, wag na. Sasabihin lang, i-deny lang nung mga nagnotaryo eh, no? Wag na. kasi Baka narinig i-deny. ko yung interview mo eh. Alam naman nila yan eh. Alam nila kung sinong corrupt dyan. Latag mo ron, no? O, eto yung mga ghost projects sa Ilocos. O, eto yung ghost project sa Leyte. Tapos na usapan. Tandaan po ninyo, si Marcos na lang ang hindi nababanggit. Pero nasayaran to ni ano. Oh. Nung Marine, nasayaran niya na nag-deliver siya sa Oo, Malacanang. Malacanang. Eh, sino bang nasa Malacanang? Although hindi pa nababanggit si Marcos. But Oo. eto good news. Eto good news to. Meron pang Marine na sasalita. Wow. Alam mo, dapat kayo mga Marine magsalita kayo. Kasi talagang ininsulto kayo. Kayong Marine, kaya kayo nandiyan dyan is para ipagtanggol ang konstitusyon. Ipagtanggol ang Pilipinas, ipagtanggol ang taong bayan. Tapos ginamit kayo, ang iba sa inyo, sa illegal. Oh, wala kasi silang alam din noon. Ginamit sa krimen. That is plainly insulting you, your institution, insulting the Marines. Kaya naman nga, ang sabi nga ni Defensor, merong magsasalita, Yes. merong susunod na magwi-witness. Yan ang antayin natin. Isa na lang po. Isang tuta na lang Ooh. ang magsalita at banggitin si Marcos. Tingnan nyo, tapos na to. Dire-diretso na to. Yung malaking tuta yung mga katulad nila Tito Soto, yung talagang sobrang tanggal, tatandaan ninyo. Kayo mga politiko, baka in Matatanda denial rin kayo. mga yan. Ang pagpunta nyo kay BBM ay political suicide. Oh, correct. Pag too late kayong lumipat, hindi na kayo tatanggapin. Ngayon kayo magsalita, kahit tuta ka, makikinig pa ang kabilang panig. Kasi nagsalita ka ng maaga. Isa na lang ang magsalita at bumaligtad. Tapos na po ito. Eh, paano, Coach, kung ang bigayan malaki? No? Ang bigayan malaki, hindi talaga magsasalita. Ang Diyos nila, si ano na. Yung mga tinutukoy, mga inaakusahan. No? Yan ang kanilang Panginoon dito sa lupa. Biruin mo, matanda ka na. Malapit ka na sa dapit hapon na tinatawag. Ilang taon na lang siguro yung itatagal mo sa mundo. Imbis na igawa mo na lang ng mga mabubuting bagay, gumagawa ka pa ng ikakapahamak mo pagdating ng panahon na mag-swimming ka dun sa lava, ano ba yun? Asupre, no? Parang liquid na apoy. Ewan ko kung anong tawag doon. O lalangoy-langoy ka doon. Sorry po, sorry lang. Sakit no, no? Papaso-paso. Ganyan nyo gustong kilalanin kayo ng mga tao, mga kabataan. Mga buwakaw sa pera, walang kabusugan. Sabi nga nung isang doktor, meron daw talaga, minsan parang sakit na yan eh, no? Yung utak kasi natin, sige pa. Meron daw isang parte sa utak natin, tama na. Parang masyado ng marami. Hindi na raw gumagana yung tama na dun sa utak natin. Ang gumagana na raw sa mga buaya na yan, yung sige pa. Wala na raw value yung pera kung tutuusin. Kasi marami ka na nun eh. Yung sa kanila gusto nila, sige pa. Parang klepto. Diba? Kleptomaniac ba yung tawag doon? Maniac. Yung tipong
mayaman ka na pero kuha ka pa rin ng kuha, 'di ba? Parang ganoon. O kaya mapera ka na pero gusto mo pa rin kumukuha kasi na-challenge ka. Mas gusto mo yung kinukuha, yung dinudugas mo. So ganito rin siguro yung mga inaakusahan, yung kabilang pag-iisip nila hindi na normal o hindi na gumagana, wala nang umaawat. Sige na lang sila ng sige. Kaya Diyos na ho ang bahala sa kanila. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sana po palike naman ang ating video. Masaya po tayo dyan kung ma-share pa po natin or comment na lang din po kayo. Maraming salamat sa inyong panonood mga kapatid. Oh my God, we're back again.